flow ng internet. Napakabagal ng internet natin, grabe, no? Napakabagal. Pasensya na kayo, no? Kasi hangga't maaari gusto ko ma-deliver sa inyo yung pinakamaayos na broadcast. Ma-deliver sa inyo yung alam mo na, yung pinaka matinong broadcast, pinaka malinaw, pinaka maganda ang audio. Kaya nga patuloy mga ka-airsoft, no? Nagbabago kami, kumbaga nag-upgrade kami, nag-aayos kami ng aming mga ng system para po ma-deliver sa inyo yung pinakamaayos na possible na broadcast, no? System para po ma-deliver sa inyo. Ayun. Pasensya na. Chinek ko lang. Okay mga ka-airsoft, no? Review and unbox tayo. Unit ng mga ating ka-airsoft. No? Iba na naman itong mga unit na to. Okay, number 1. From Midsayap, Jaime Baltasar, Midsayap, North Cotabato. Okay? Si Sir ay isang, masasabi natin bago sa mundo ng airsoft, no? Hindi pa siya ganun katagal sa paglalaro ng airsoft, no? Pero ganun pa man, gusto niya ng unit na matino. Gusto niya ng unit na medyo pwede mo pang ibaba yung camera ko, sa totoo lang. Ano ibaba? Oh, parang medyo ano siya, medyo mataas. Ikot hindi ako na. Baka kasi baka magalaw mo. Ito, pag ibababa mo dito. Then, baba mo yan. Okay. Yan. Tapos, ito, sisikipan mo pa rin. Yan. Okay, no? Clear ba yung voice at saka yung audio? Pa-message naman po kung clear po yung voice natin at saka yung audio, no? Pa-message naman kung maayos kasi hindi ko alam, no? Pa-message lang po, pa-comment po diyan sa baba natin. JB Salonga, triple thumbs up. Grabe yan, talaga naman, no? Parang pumapangit ang connection ko. Pero diretso natin, no? Jaime Baltasar of Midsayap, North Cotabato. Okay? Gusto ng ating bossing yung matino, yung maganda, yung maayos, no? So, ang nirecommend natin is, ang gusto niya Glock, no? Talagang Glock lover daw siya kasi Glock yung ginagamit niya sa tunay, sa live, no? Kaya, syempre, nirecommenda natin yung Glock 17 na high-end edition. Ano ba itong Glock 17 na high-end edition na to? Ito yung mga car. Nakita mo na yung pang-reply na bago? Oh, di ba sinend pa sa akin? Hindi. Okay. Pero bukod doon, pwede yung nakasave. Tapos nag-save ako ng bago sa rifle. Ngayon lang. Oo. Subukan mo i-PM yung isa sa page natin, tapos i-reply mo yun. Pag clinic nila na isusum naman. Doon na ako. Oo, no? Okay, so, ayun nga, tulad nga nasabi ko mga ka-airsoft, parang malabo tulog yung dating. No? Tulad nga nasabi ko, high-end version to, no? Pero kung makikita nyo mga ka-airsoft, halos kamukha lang rin niya yung Glock na China. Halos kamukha lang rin niya yung Glock na China, kaya huwag kayong magpapaloko. Make sure na huwag kayong malilin lang ng mga iba, no? Ganito rin yung itsura ng Glock China. Walang pinagkaiba, no? Yung Glock China, parehas lang siya, may mga markings, no? Nakalagay diyan yung Glock 17 Austria. Putya, bumabagal yung internet ko, grabe. Clear ba yung audio sa inyo? Ay, yung video sa inyo? Dali. Ha? Ang hinalag. Anong hinalag? Ang hinalang... Diyan. Clear? Malinaw? Ang hinalagin ng internet. Oo nga, ito, bukod tangi ito itong iPad. Gusto ko naman palitan to Lagi na lang ako nakokonsume rito sa iPad na to, sa totoo lang. Laging ang hina-hina niya, ang bagal ng connection niya. Hindi ko alam, no, ganun ba kalakas kumain ng iPad na
nakakainis, no? Anyway, no, sige, ito na, diretso na tayo. Mga ka-airsoft po, this is the Glock 17 na China. Ayan, okay? Ayan. And this is the Glock 17 na high-end. Okay. Kaya kung tutuusin, pwede kayong mabiktima eh. Parehas sila may nakasulat na Glock, parehas sila may nakasulat na 17, parehas sila may nakasulat na Austria, no? Kaya pwede kayong mabiktima. Kaya mga ka-airsoft, ako sinasuggest ko, maging mapanuri kayo, ha. Hindi ko halimbawa bumili kayo ng Glock, akala nyo parehas na sila. Hindi pwede mga ka-airsoft. Hindi pwede talaga na hindi sila magkaparehas, no? Magkaparehas sila sa itsura, sa build, kahit sa size mga ka-airsoft po. Magkaparehas sila sa size, ayan kung makikita nyo. Pero yung sa performance and sa quality, hindi talaga sila magkaparehas, okay? This is the Glock high-end version edition, the collaboration of SRC and Umarex, okay? Ayan, kung makikita nyo, itong unit na to, kung sakaling gusto nyo, look, okay na nga yung dami dyan na scope, meron dyan, yung ano, yung dami lang na, yan. Itong unit na to mga ka-airsoft, pwede nyo siyang lagyan ng ganito. Ano yan? Yari. Yung parang ano. Okay, sorry. Okay, tingnan mo kung maliwanag ko, baka konti sobra ako sa liko. Okay? Yan. Itong airsoft na to, mga ka-airsoft, no, itong unit na to, pwede nyo siyang lagyan nito. Okay? Kasi meron siyang nakaabang. Sabi nga meron siyang, kumbaga, naka-ready siya para sa mga holographic RMR scope na ganyan. Yan, pwede yan. So, ganyan na magiging setup niyan, ganyan na magiging formahan niyan. Okay? Ngayon, ito, wala. Itong China, kahit anong gawin mo, hindi mo siya pwedeng lagyan. Kaya, yung may mga China na ganito, huwag kayong padalos-dalos na bibili agad ng ganito. Hindi mura kasi ito eh. Hindi mura to, may kamahalan tong scope na ganito. Tapos bibili kayo ng ganyan, hindi nyo maikakabit dyan yan. Hindi nyo maikakabit kasi walang kabitan. Okay? Pero yung high-end version, ito nga, tulad nito, ayan, meron siyang kabitan dyan. So, ibig sabihin, pwede mo siyang lagyan yan. Okay? Ayan ha, sinabi ko na kasi meron dalawa rito kanina na player, no? So, bumibili sila ng ganito. Actually, buti na lang na nandito ako. Kasi ganito yan. Kung bumili sila agad ng ganito, tapos wala ako dito, ang mangyayari, hindi nila magagamit to. Okay? Hindi nila magagamit ito kasi walang lagayan yung unit nila kasi yung unit nila is China. Hindi nila alam na China. Hindi nila alam na disposable. Ngayon, itinesting natin ito kanina, ipinakita ko sa kanila kasi ito yung ilalive natin. Unit ng ating ka-airsoft to, no? Jaime Baltasarov, Midzayap, North Cotabato. Nagulat sila sa performance nito. Okay? Kasi nakita nyo, nung nakaraan, nag-ano ako nito, nag-vlog ako nito, napaabot natin ng 400 FPS to, di ba? In-upgrade ko yung float valve, in-upgrade ko yung output valve, lahat. Napaabot natin to ng 400, kung di ako nagkakamali, 402 FPS o 405 FPS. Ganon kalakas, no? So, pinaranas natin sa kanila, nagulat sila, no? Buti na lang, nagkataon nandito ako kasi kundi, dalawa sila bibili nito. Ngayon, hindi naman nila maikakabit dito kasi yung kanila China. Pero kung ganito yung unit nyo, yung SRC Umarex high-end Taiwan collaboration, fit na fit to, mailalagay nyo rito. Okay? So, yun mga ka-airsoft, no? Yan yung unit ng ating ka-airsoft. Tulad nga sabi ko, huwag kayong magpapalin lang. Parehas na parehas. Walang pagkakaiba. Okay? Parehas na parehas. Andaling lahat may markings oh. Tandaan niyo ito kasi, ito kasi mga ka-airsoft is a fully licensed unit. Pag sinabing fully licensed unit, ano siya, granted by the binigyan ng authorized, no?
binigyan ng authorization noong mismong maker ng mga Glock, which is the Umarex, binigyan, inauthorize yung yung company ng Airsoft para gayahin yung unit ng 1:1. Okay? Hindi lahat ganon. Okay? Ito, sa totoo lang, yung mga markings nito, this is the China version. Yung mga markings nito, peke. Yung mga markings nito, hindi license. No? Actually, sa totoo lang, no, dumarating itong mga unit na peke na ganito, mostly may mga takip yan. May mga takip ng sticker. Ibig sabihin, may itinatago sila, illegal yan. Illegal tong unit na to, no? Ginaya nila. Kung mapapansin ninyo, ewan ko lang, hindi siguro kayo familiar. May mga dumarating na mga John Wick rifle. John Wick rifle, Pero pag dumating yung mga John Wick rifle, nakatakip ng sticker yung mga markings ng John Wick. No? Ibig sabihin, hindi legal yung paglalagay nila ng markings na yon. Ibig sabihin, yung paglalagay nila ng markings na yon is hindi otorisado, no? Kaya doon lang kayo mga ka-airsoft, no, doon sa mga unit na otorisado, para na pag nagka-problema kayo, madali, 'di ba? Mareresolve nyo agad yung problema nyo. Pero pag kumuha kasi kayo ng mga ganito, so ang tendency, medyo mahihirapan talaga kayo sa pyesa. And worst case scenario, wala pa kayong makukuha ang pyesa, no? Kaya ingat lang dito sa mga ganito, So, okay, focus tayo rito. Glock 17, okay? Fully upgraded ang mga laman loob, ang internals niya. Yung internals niya naka-CNC full steel, okay? While this one, hindi siya naka-CNC. This one is aluminum lang, okay? Pero ito CNC full steel, ibig sabihin dumidikit yung magnet. Kaya itong unit na to is capable of 12 kg and 14 kg plus the CO2. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo palagi, kahit sinabi ng kumpanya na gumawa nito na pwede siyang gamitan ng CO2, ako, dahil sa lakas nito, ng upgrade namin, sa lakas ng makukuha yung unit, hindi ko in-advisable i-CO2 nyo to, okay? Biruin nyo sa 12 kg, napa 400 FPS natin. What more kung gagamitan nyo siya ng 14 kg? Magiging ilang FPS nun? 450? 460? Mga airsoft, aaminin ko sa inyo, para sa isang Glock, hindi dapat ganun kalakas, no? Para sa isang Glock, nakakatakot yung Glock para tumungtong ng ganun ang FPS. Kahit ano sabihin natin, Glock pa rin kasi siya mga ka-airsoft hard polymer ang body, no? Kaya hindi siya designed for that, yung ganun kalakas. Makinig kayo, no? Huwag nyo nang gamitan ng CO2, pero kung talagang gusto nyo gumamit ng CO2, wala akong magagawa ron. Kumbaga, ano nyo yun? Use CO2 at your own risk. Pero, hindi ko ina-advise, no? Hindi ko ina-advise. Okay? So, this is the unit ng ating airsoft. Jaime Baltasar, Midsayap North. Parang nagkamali ako ng magazine. Nagkamali nga. Ito rito. Oh, tama. Ito rito. Okay, no? Midsayap North, Cotabato. Okay? This is the China. Okay. Next unit natin, no? Ilayang Iyam, Lucena City. Ilayang Iyam of Lucena City, PJ Alota. Okay. Ang unit ng ating airsoft, Sir PJ Alota, is the 2011 High Kappa T-Rex Silver. Okay? Guwapo, matikas, barako, maastig. Pero, may pero, no? Okay, may pero, okay? Yan ang i-discuss ko maya-maya. Makinig kayo. Hindi natin to sisiraan. Guwapo to, pero kailangang sabihin ko yung totoo dito sa unit na to. Tandaan nyo hindi ko to sinisiraan, pero kailangang ilahad ko sa inyo kung ano ba talaga, kung gaano ba talaga ka-reliable, ka-trusted itong unit na to. Okay? Hindi ko siya sisiraan, pero aaminin ko sa inyo kung ano talaga siya. Okay? Kaya, huwag kayong mawawala. Okay? Last but not least, nasa na yung scope nito? May scope to, color red din. Grabe, ang gwapo, ang ganda nito. Diba?
Hindi, dito na lang. Okay. This is the M4A1 Keymode. Keymode rifle, Leopard. Okay, kita nyo, oh. Ayan mga karso pa, aalisin natin to. Tignan nyo yung itsura. Para siyang, cobra. Parang ahas. No? Yung ulo niya, makikita nyo ito yung pangil, oh. Yan yung pangil. Ayan, oh. Mga karso po. Yung pangil, ito yung bibig niya. Ayan, oh. Oh, tignan nyo. Dalawang version to. Meron ito yung short version, the Micro CQB. But, well, ito yung long version. Okay? Keymode rifle, napakaganda nito mga ka-airsoft na ito yung isa sa mga special, no? Napakaganda, napakalupit. Tapos, syempre, ayun pa. Okay? Pinalagyan pa ng ating ka-airsoft, Armando Obis of San Matias, Lawag, Ilocos Norte. Putya, Ilocos Norte na naman. Meron tayong Ilocos Norte na nakaraan. Oh, yan, oh. Okay? Pinalagyan niya ng holographic scope. Ayan. Mamaya meron akong tanong, ha. Ayan. Okay. Ganito, no? Request kasi nung ating ka-airsoft, nire-request niya. Kukunin ko na rin yung opinion nyo, ha. Nire-request niya na, ito. Tabi muna natin to. Okay. Nire-request nung ating ka-airsoft na wag ko na raw alisin tong rear sight. Okay? Wag ko na raw, tulungan natin siya mag-decide, ha? Wag ko na raw siyang alisin. Okay? Usog natin to rito. Baka tamaan, eh. Okay, tingnan mo nga sa camera. Pag inusog ko, okay ba? Kita pa? Ayun. Yan, nire-request niya na wag ko raw alisin tong rear sight. Sa akin naman, okay lang. Bahala naman siya, no? Pero mga ka-airsoft, ang tendency kasi, ganito kasi yan. This is the front sight, okay? And this is the rear sight. Okay, yan. Naaangat naman parehas. Ako, ang sabi ko, suggest ko, alisin niya to. Bakit? Makakasagabal kasi to sa pag-aim niya dito. No? Medyo, sorry for the word na gagamitin ko, matanda na yung may-ari nito, no? Ito kasi, ang pinaka-proper dito sana, sa scope na to, is nakasagad sana rito. Okay? Kaya lang, sa pagkakataon, Sir Armando, sana nakikinig ka para maano mo to, ha? Ma-gets mo to. Para, para katulong natin yung mga ka-airsoft natin, para makapag-decision ka ng maayos, no? Okay. Ay mga ka-airsoft, ha, aalisin ko muna. Grabe, may yelo yung ininom ko. Ayan. Aalisin ko, ha. Papatong muna natin. Luwagan natin to. Oh, yan. Ngayon, tatanungin ko kayo mga ka-airsoft. Mag-participate po kayo, ha, kasi kayo yung nasa neutral side, eh. Ako kasi baka sabihin ng ka-airsoft natin si Sir Armando, bias ka big band, gano'n, di ba? Look, oh. Okay na. Bias ka big man, no? Ano yung maganda? Set up 1. Ito, set up 1 to, ha. Set up 1. Meron siyang rear sight, then naka-forward tong yung scope. Or the setup 2. Ano ba yung setup 2? Ang setup 2, walang rear sight, then naka-backward to. Yan. Yan, ha. Ako, ang katwiran ko, nakaka-istorbo to pag sumipat siya. Oh, yan. Ayan, oh, ganyan ang itsura, yo. Nakaka-istorbo. At saka, kung meron ka nito, hindi mo na kailangan to. Okay, hindi mo na kailangan to. Although, ibibigay ko naman sa ito, Sir Armando. Ipapadala ko to. Kaya lang, si Sir, bakit ko tinatanong to mga ka-airsoft? Kasi, gusto niya, i-zero ko na yung scope. So, hindi ko masisiro yung scope kung palipat-lipat. 'Di ba? Hindi ko maisisiro. Kasi kung ito, ipo-forward ko rito, then ilalagay ko to, tapos ika-calibrate ko to,
Kapag ito, inatras niya to, na nagdesisyon siya na wag ng ganon, mawawala sa pagkakasiro. Kaya ito, kayo magdesisyon para rin, syempre, makakuha rin ng opinion, no? Yung ating ka-airsoft. Kayo magdesisyon, tulungan nyo siya mga ka-airsoft. Set up 1, ganyan. Or, set up 2. Yan. Yan ha, ulit ha. Pucha, ano na naman to? Wala? Meron? Diretso? Check mo nga. Nag-ahang eh. Sa'yo ba meron? Okay, no? Ulitin natin, ha? Set up 1. Ayan, set up 1, ganyan. Nakaharang to dun sa holographic. Or, the set up 2. Bakit? Set up 1, bakit? Set up 2, bakit? Para matulungan natin yung ka-airsoft natin. Santo. Ha? Santo. Anong santo? San Bridge. Ola. Okay, no? Mas pogi, malupit yung setup 2, sabi ni RJ Ramirez. Okay, no? Halalag po yung feed, sir. Lag ba? Tignan mo nga kung lag. Kakainis. Ayun, sabi ni Gerardo, setup 2. Thank you, sir, for sa pag-aambag ng ng idea. Sabi ni Bry Lusabia, set up to po. Okay, no? Set up to raw. Ayun. Maraming nagsasabi ng set up to, no? Oh, mga airsoft, sige pa, ambag nyo pa, set up 1 ulit, no? Set up 1, ayan, set up 1, naka-forward, or set up 2, or naka-backward. Yan. Yan, wala to. Okay? This is the rear sight, oh. Ayan. Ayan. Anong gusto nyo? Set up 1 or set up 2? Para matulungan natin si Sir Armando. Si Sir Armando ay isang 87 years old, no? Isa siyang OFW na dating seaman na ngayon umuwi na, tumigil na siya sa pagsakay-sakay sa barko kasi nakagraduate na yung 7 niyang anak. Biruin mo, 7 anak, grabe, di ba? May parts ba kayo ng G26? Ano ba yung G26 mo? Yan ba yung Jinggong na rifle na G26 or Glock na Glock 26? No, let us know, no? Procopio, okay? Maganda setup 2, masiro yung sight. O, yun. Tama naman. Mas okay, setup 2, okay? Good evening, boss. Sabi ni Arnel Herman Kalangan. Okay, no? Yun, tumuloy na. Okay. Okay, mga ka-airsoft. Sir Armando, walang pumipili ng setup 1. Ganito, no? Kung tutuusin, dapat hindi na ako makialam sa setup mo. Bahala ka. Kung gusto mong ganyan, okay. At saka ganyan, Sir Armando, ha? The problem with that, pag ito, siniro ko, kinalibrate ko na, at ito, inilipat mo, iba na naman yung calibration nun. Okay? Kaya gusto ko, ma-final kung ano ba yung setup na gusto mo. Pag ito, ikinalibrate ko, isiniro ko ng ganyan, at nagdesisyon ka na, alisin ko na lang to, sundin ko na lang yung sabi ng mga ka-airsoft, yung suggestion ng mga ka-airsoft na iatras, at nagdesisyon ka ng ito, inilagay ko rito, iba na naman ang calibration niyan, boss. 'Di ba? Malaki yung inusog natin na 'yon, malaki ang hahabulin mo nun. Kaya mag-decide ka habang di pa ako nagka-calibrate, mag-decide ka, boss, kung saan ka talaga. Set up 2 or the set up 1. Ayan, base sa mga ka-airsoft natin, mas pinipili nila yung set up 2. Tingnan natin, ha. Glock 26 po. Ano nga yung Glock 26 na yan? Pistol ba yan o rifle? Meron kasing parang rifle niya na ginaya yung Jinggong, yung China. Glock 26 ba? Pistol or rifle? Number 2 na question, Sir Procopio. Sa amin mo po ba binili yan? Kung sa amin nyo po binili yan, okay, unlimited parts tayo. Wala kang magiging problema kasi kakatayin ko yung parts ng bago. Okay? Pero kung hindi mo sa amin binili yan, I'm very sorry, sir. Kung pistol man yan, hindi ko pwedeng katayin yung parts ng bago at ibigay sa'yo kasi hindi po namin kayo client. Pasensya na po. Pero kung sa amin nyo binili yan, kakatayin natin yung bago, ililipat natin dyan sa
unit nyo. Okay? Yun lang po sinagot ko na kayo, Sir Procopio, kasi out of the topic yung tinatanong nyo no? Meron kasi tayong pinag-uusapan topic dito. Syempre, gusto ko nakafocus doon. Again, uulitin ko. Meron kang Glock 26, ipagpalagay natin na pistol yan. Okay? Kung pistol yung Glock 26 mo, tinatanong mo kung may pyesa kami. Yes, meron kami. Number 2, kung sa amin mo binili yan. Okay? Halimbawa, Glock 26 to. Ipagpalagay natin Glock 26. Wala kang mabibiling pyesa niyang Glock 26 mo. Okay? Pero, kung sa amin mo binili yan, kung ano yung sira sa Glock 26 mo, kukunin ko rito. Kukunin ko rito. Ngayon, magagawa yung Glock 26 mo. Okay? Pero kung di mo sa amin binili yan, sir, I'm very sorry, makipag-ugnayan ka dun sa binili mo. Sa binilhan mo. Okay? Yun ang lamang ng big man sa ibang shop. No? Makipag-ugnayan ka, malay mo, maawa sila sa'yo, or malay mo, masuplayan kasi kanila ng parts na gusto mo. Pero sa amin, 100% kakatayin ko to para ilagay dun sa unit mo. Pero, kung hindi mo sa amin binili yan, pasensya na po, no? Okay, so, diretso tayo. Mas okay setup 2, okay? O yun, Sir Armando, mag-decision po kayo. Setup 1 or setup 2. Pero for now, sige, mag-i-stick tayo sa setup 2. Pero sana, pag-calibrate ko nito, decided na po kayo, no? Okay, higpitan ko muna, baka malaglag ang scope. Mga Airsoft, kakaiba tong scope na to, very special. Dito lang kayo makikita sa big man ng ganito kagandang scope, no? Ayan, no? Color red. Kita nyo naman, ternong-terno, napakaganda, oh. Di ba? Kaya lang talagang nakaharang yung yung rear sight, no? Hindi, at saka medyo ang pangit ng datingan, no? Sa akin lang, kasi kailangan to, naka-atras talaga rito, nakasagad para pang-assault, no? Pero nasa sa iyo yun, boss, kung ano yung gusto mo, yun po ang masusunod, yun ang susundin natin. Okay, Sir Armando Obis of San Matias, Lawag, Ilocos Norte. Okay, mga Airsoft? Okay, dito na tayo. Okay? Again, this is the Glock 17. Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, nakapag-set up ako nito. Aksidente lang yun. Hindi ko rin inaasahan na gano'n ang itataas. Normally, ang mga Glock, merong FPS na sabihin na natin, ang FPS niya is nasa around 300 to 320. Normally yan ang mga Glock. Ngayon, ito kasing Glock na to, mga Airsoft, itong Glock na to is naka-fine tuning na naka-trigger job. Sa fine tuning, ang ginagawa natin sa fine tuning, pinapatipid natin siya sa gas. At the same time, tinataas natin yung FPS niya doon sa pinaka-possible na pwede. Okay? Hindi nangyay ginagawa natin yung lahat na magagawa natin para na hindi gumalaw pababa yung FPS. Bagkos gusto natin tumaas. Okay? Pero papatipirin natin siya sa gas. Okay? Kaya kung mapapansin ninyo, dito sa amin sa Big Man, 2 seconds lang naggagas ang Big Man. Diba? 2 seconds lang naggagas, enough na yon. Okay? 2 seconds lang kami naggagas, enough na yon. Kasi, naka-fine tuning yung unit at naka-trigger job. Okay? Ano yung ginagawa sa trigger job? Yung sa trigger job, kinokorek natin yung mga glitch. Glitch ng hammer, glitch ng trigger, glitch ng outside barrel, glitch ng hop-up chamber, lahat dinadali sa trigger job. Okay? Yung trigger job kasi kailangan synchronize lahat yan Pag pindot mo ng trigger, papalo si hammer, walang delay. Yung mga ganon, kinokorek natin yon, di ba? Bagay na dito nyo lang makukuha yun sa big man. Hindi kasi pwedeng hindi synchronize yung mga laro ng mga, hindi pwedeng mas advance yung hammer kaysa sa trigger. Hindi pwedeng ganon. Kasi later on, magke-create yun ng early wear and tear. Diba? Later on, makikita nyo, bakit parang hindi tama yung kain? Bakit parang hindi tama yung pagkaupod? Bakit nauupod to yung kabila? Hindi. Bakit yung isang unit hindi naman nauupod?
Yon. Doon po pumapasok yung ano natin, yung trigger job and fine tuning. Okay? 99% ng mga unit na makukuha nyo sa amin is naka-trigger job, fine tuning, or naka-upgrade na. Yung remaining 1% is para dun sa mga ka-airsoft natin na nagre-request ng unit na medyo hindi pa upgraded, or what do we call that is puchu-puchu. Okay? So, unit ng ating ka-airsoft, the Glock 17, Jaime Baltasar, Midsayap, North Cotabato, review and unbox. Okay? Ngayon, demo na natin mga ka-airsoft, no? So, this is the magazine. Okay? Ang magazine normal yan, ang magazine normal yan, dapat hindi malalaglag. Okay? So, pag yung magazine mo nalalaglag mo, malaki yung chances ng pagkasira ng unit. Kaya, lagi kong pinapakiusap, mga ka-airsoft, iwasan ninyong malaglag. Iwasan ninyong malaglag yung magazine kasi sayang magkakaroon ng leak yung unit nyo. Okay? Number 1, ano ba yung ginagawa natin? Nag-i-spray po tayo ng silicone oil. Okay? Press natin yung valve, then sprayan natin ng konti. Huwag nating i-sprayan ng hindi pinipindot yung valve kasi masisira. Okay? Tapos, sa inlet valve. Atakin to pababa, alisin to. What is this? Oh, ano to? Anong tawag dito? Sa mga ka-airsoft ko dyan na nakakaalam, ha? Ano ang tawag nito? Okay? Mura na, sulit gamitin na pistol, boss. Mura pero sulit gamitin. Marami po tayong ganito. Hindi ko kasi alam, bossing, no? Sino ba ito nagtatanong na to? Dongs Duero. Hindi ko kasi alam, boss, kung ano yung mura sa'yo. Diba? Ako kasi, wag na ako. Hindi ko alam kung ano yung mura sa'yo. Mura ba sa'yo yung 5,000? Mura ba sa'yo yung 10,000? Mura ba sa'yo yung 15,000? No? Hindi ko alam kung ano yung mura sa'yo. No? Ganito, sa paghanap ng baril, ako kasi ang katwiran ko, minsan ka lang bibili ng baril. Hindi ka bibili everyday ng baril eh. Yung minsan pagbili mo ng baril, bili mo yung tama. Bumili ako ng tunay. Bakit ako bumili ng ZZ? CZ na TS2 tactical. Bakit ako bumili nun? 165,000 ang bili ko. Bakit ako bumili nun? Meron namang tig 30,000, tig 40,000. 'Di ba? Kasi doon ako masaya sa ZZ, 'di ba? Doon masarap yung grip ko eh. 'Di ba? Bibili ako mga Rock Island, mga 30,000, 40,000. Hindi naman ako masaya dun. Diba? Hindi siya sakto sa grip ko. Yung bigat niya, hindi ko ganong ma-feel. Masyado siyang mabigat or masyado siyang bulky. Diba? Yung ganun ang tama pagpili ng baril, boss. No? Walang iniwan yan sa pagpili ng asawa. Diba? Kailangan yung mapipili mong asawa, yung mapipili mong girlfriend is compatible kayo. Diba? Yan. Hahanap ka ng low maintenance, what I mean is, hahanap ka ng asawa mo, kailangan compatible yung paniniwala nyo sa relihiyon. Diba? Kailangan ganun, kasi magdidebate kayo. Diba? Hahanap ka ng asawa mo, kailangan yung panlasa mo, panlasa din niya. Paano kung gusto mo maalat siya, gusto niya yung matabang? 'Di ba? O siya, mag-aaway kayo palagi nun. 'Di ba? Magluluto siya hindi niya lalagyan ng asin or patis. Ikaw naman, ang dating sa iyo nun parang malansa. 'Di ba? 'Yun ang tamang pagpili. Aalamin mo kung ano yung compatible sa iyo. Hindi lahat ng baril uubra sa iyo. 'Di ba? Hindi lahat ng baril mag-e-enjoy ka. Pero pag yung baril na kinuha mo is yung compatible sa iyo, naku po, Lako po. Yun lang, lako po. Okay, no? Base pad to protect the valve, sabi ni Alan Villaris. Tama, correct. Correct ka dyan. Okay? Actually, correct. This is a base pad, but not to protect the valve. Ikaw talaga, Alan Villaris. To protect the magazine. Hindi lang basta yung valve. Para protektahan yung magazine kasi, ayan na. Ayan. Kung sakali nakakabit yung base pad at nalaglag,
yung buong magazine ang pinoprotektahan niya, hindi yung valve lang. Actually, base pad to protect the magazine. Okay? So, alisin natin, sprayan natin. Okay, then, syempre, lagyan rin natin ng oil. Sabi ko nga sa inyo, naka-fine tuning, naka-trigger job, lagyan natin mga ka-airsoft 2 seconds lang ng oil. Okay? Gagamit tayo mga ka-airsoft, 12 kg lang. Although, pwede siya ng 14 kg ha, pero sabi ko nga sa inyo, kung gagamit kayo ng CO2, use it at your own risk. Okay? Upside down, press to mo, then press down. 1, 2 seconds lang. Okay? Tapos, syempre, ibalik natin itong base pad agad para, so kung sakali may aksidente, nalaglag, merong protection yung magazine nyo. Okay? Sir Jaime Baltasar, Midsayap, North Cotabato, ito na po yung unit mo. Dako tayo ngayon sa mismong pistol. Okay? Sa mismong pistol, pag mga Glock, number 1 na kailangan isprayan nyo itong ibabaw para wag magasgas. Okay? Kasi, pag hindi nyo ini-sprayan yung ibabaw, ayan, i-compare nyo yung parehas na ibabaw. Tignan nyo yung bandang kanan, ang tendency, puro gasgas. Diba? Kita ba? Ayun ha. Ayun. Turo mo yung gasgas. Turo mo yung gasgas. Ayan o. Ayan, puro gasgas. Turo mo yung walang gasgas. Ayan, okay, di ba? Yan. Kaya kailangan, nilalagyan nyo yung ibabaw. Ito, ibabaw, isprayan natin. Ayan. Ngayon, syempre, pag nilagyan nyo na yung ibabaw, kung kumayas man yan, yung slide, wala na kayong worry sa pagkakagasgas. Ang ganda kaya ng unit na walang gasgas. Di ba? Pag yung unit mo nagkagasgas, medyo nakakatamad, nagkabangas, di ba? Nagkaroon ng konting chip off sa paint, di ba? Pero yung unit mo pag parang laging mukhang bago, wow! Ingat na ingat ka. Talagang itatabi mo. Pero pag nagkaroon na ng mga bangas, mga gasgas na, ayos na lang sa'yo kahit malaglag minsan Kasi, di ba? Parang hindi na siya basal. Kaya, siguraduhin yung maayos ang pagtrato nyo sa unit nyo. Okay? Kasa natin, ilock natin manually, then, lagyan natin ng sprayan natin yung nozzle. Spray. Okay, after that, okay na yon, release, then rest. Ang hammer ng mga Glock is nasa loob. Kung tawagin sila, ito yung mga barrel na hammerless. Kasi, walang hammer na pumapalo rito. Pero, nagaganap yon doon sa loob. Okay? Then rest. Okay? Ngayon, may gas na maglagay tayong bibis mga ka-airsoft. Reloader ko. Ayun po. Oh. Okay. Layo Yung isa pa. Dalawa to, di ba? Okay, maglagay tayo ng gas. Ay, ng bibis. Hatakin nyo to pababa. Iwasan ninyong nabibitawan kasi pwede mabasag to. Okay? Hindi siya tulad ng sa pellet gun na pag hinatak ninyo, merong lock na pwede. Sa airsoft, walang lock. Hatak pababa. Put your right thumb here. Dito, para kung mabibitawan mo to, ito ang sasalo. Hindi direct natatama rito. Okay? All the way, then hold it tight. Hold it tight, ibig sabihin, hawakan mo ng maigi, madiin, para hindi mabitawan, then dito mo isushoot yung bala. Okay? Pump lang po, using our reloader. Kalugin para walang mga bungi. Okay, hindi ko na gano'ng pupunuin mga ka-airsoft, no? Ganyan ang proper orientation. Sir Jaime Baltasar, Midsayap, North Cotabato, kailangan alternate. Left, right, left, right, left, right. Pag may bungi, kalugin para umalay yung bala. Okay? May gas na, may bibis na. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Mga ka-airsoft, this is the Glock 17 going Midsayap, North Cotabato. Unit ng ating ka-airsoft, Jaime Baltasar. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, tapos rest the hammer. Ang hammer is nasa loob. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Pingang basahan. Medyo daming excess na oil. Ayan, mga airsoft, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, kung may mga excess na oil, wipe it. Punasan nyo. Okay?
Yan. Punasan nyo para yung unit ninyo, laging maganda yung itsura, hindi nanggigitata. Okay. Yan. Punasan ninyo. Punasan. Punas, no? Okay, no? Tulad nga ng sabi ko, nakita nyo naman, naglagay tayo ng 2 seconds lang na gas, di ba? So, naglagay tayo ng 2 seconds sa gas, nakapag isang full rounds tayo. Pagpalagay na natin, 20 rounds yon, okay? Bilang pa tayo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yung 2 seconds na gas na nilagay natin, pinalitan ko ng 30 rounds. Tingnan natin, meron pa ba? Meron pa, malamig pa no? May part pa na malamig, okay? Sige. Yung may mga airsoft dyan, yung airsoft nyo, lagyan nyo ng 2 seconds, tignan nyo kung ilang putok lang ang kaya nyang gawin. Pero dito sa atin sa Big Man, tignan nyo kung ilan ang isusukli ko sa inyo doon sa 2 seconds na gas. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 na. Okay, yung 2 seconds na gas, nakaka 40 rounds. Meron pa, ayan pa, may gas pa. O, di ba? So, yung 2 seconds mo na gas, pinalitan ko ng 40. Yung 2 seconds mo kaya na gas, kaya kong palitan ng 50 rounds. Tignan natin. Okay? 40 na. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh. Yung ano, meron pa. Yung 2 seconds na gas, pinalitan ko ng 50 rounds. Dito lang meron yan. Dito lang meron yan. Promise, dito lang meron yan, mga ka-airsoft, no? Wala kayong makikita sa iba niyan. Pucha. Grabe. Pucha, lamig pa ng aircon, no? No? Mag-sample. Wala na akong gas, eh. Penga akong gas. Meron. Hindi, penga akong gas. Tapos akin na nga, yung pantakip dito sa aircon. Pucha, lamig-lamig. Baba nga natin to. Visit ko, ang ginaw. $12 kg. Okay, dyan muna. Lamig. Ito ka. Gawin mo. Okay, so, ayan, mag-sample kaya tayo ng hindi bagay sa ibang araw ko na gagawin yon. Ilan na tayo? Nakailan na tayong putok, mga airsoft? 40 ba? 40 ba tayo? O 50 na? Alam ko 50 na eh. Para maka-budget. O, yung mga nanonood dyan, mga airsoft, no? Kung nanonood kayo ng gusto, nakailang putok na ako? Nakailang putok na ba ako? Naka 50 na ba ako? O 40? 50 na. Okay, naka 50 ako. Tignan natin kung kung kaya nating kung yung 50 rounds mo. Dali. Ulit. Tignan natin kung yung ulit. Tignan natin kung yung 2 seconds mo kaya kong pandagdagan yung 50 rounds. Okay? Tignan natin. Sige. Naka 50 na tayo, base. Ayun, naka 50 na raw tayo. Tignan natin kung sulit nga ba pag sa Big Man bumili. Kasi 2 seconds di ba? Tignan natin. Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, 58, 59, 60. Grabe! Woo! Naka 60 rounds. 60 rounds na. Puchan. Meron pa. 2 seconds na gas. 60 rounds. Masakit sa balat tong 2 seconds na gas, mga airsoft, 60 rounds. Dali Oh. Yan. 2
2 seconds na gas, 60 rounds. Kaya ko pa kayang iangat? Sa tingin niyo, aabot 65? Sabi ni Alan Villaris, abot pa mga 22 yan? Pucha, grabe yun, Sir Reynaldo, ha? Grabe yun. Taas mo yan, look. Okay. Asa, yan. Yan, taas mo yan, iyan mo dun. Para hindi ako gano'n ma-airconan yan. Okay na? Sige, 60 rounds. Tignan natin, ha, yung 2 seconds. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 70. Grabe! Ano ba yan? 2 seconds of gas, 70 rounds. Pucha, wala na. Nalugi na. Nalugi na, Big Man. Ba't ginawa mo yung upgrade na yan? Pucha, nalugi na. 60 rounds. Ay, 70 rounds. Tignan natin kung meron pa. Wakasan na natin. Pucha, ayaw ko na to. Napakatipid nitong unit na to. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7. Okay, 75. 75 rounds, unit na naka-fine tuning, unit na naka-trigger job. 75 rounds in 2 seconds. I-testing natin. I-compare natin ngayon yung unit na China. Okay? Pairam ako ng magazine. Nasaan yung magazine to? Yan. Sige, lagay mo lang yan dyan. Takpan mo lang. Masakit eh. Okay. China. No upgrade. Walang kalikot. Walang upgrade. Okay? Walang fine tuning. Walang trigger job. Compare natin. Kasi lahat ng ganito ko upgraded na eh. Naka fine tuning. So, wala akong magagamit. So, China lang ang meron dito. Okay? Diyan natin oil. Lagyan natin ng gas. Okay? Okay na. Partida, gamit tayo ng gas na bago. Okay? Upside down. 1, 2. Nilagyan natin. 2 seconds. Okay. Ngayon. Pasok. Ay! Silicone oil. So, 75 rounds yun na i-fine tuning and na i-trigger job. 75 rounds. Tignan natin yung China kung ilan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ano masasabi nyo? Kayo na, China, 20 rounds, 2 seconds. Kuha tayo ng Taiwan, yung nasa display pala. Kuha rin tayo ng Glock 17. Okay, Glock 17, okay. Taiwan, hindi, naka-fine tuning. Okay, ito ha. 2 seconds of gas, dito sa China, ilan? 20. Ilan ba ako, sorry? Ilan yung China natin, mga ka-airsoft? Reynaldo Ocang, ganito. 75 yung high-end. 75 itong high-end. Okay? Itong China unit, 20. Sabi ni Brylo Sabia, 20 rounds. 2 seconds, 20 rounds. Ngayon, gamit tayo ng Taiwan unit na walang fine tuning and walang trigger job. Okay? Silicone, 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 silicone. Okay. Walang fine tuning and trigger job. Wala pa to. Okay? Gamit tayo ng, tignan natin kung ilang seconds. Ay, ilang ano. 1, 2, tignan natin kung ilang putok ang kaya. Okay? Para na ikumpara natin. Naka fine tuning, naka trigger job, 75. China unit, walang fine tuning, walang trigger job, 20 rounds.
Taiwan unit, walang fine tuning, walang trigger job. Let's roll. Pasok. Asa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Naka-20 na. Oops, meron pa. Walang trigger job to ha. Walang fine tuning to. Walang tono-tono to. Okay? Uulitin ko. High-end unit, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-75 rounds in gas of 2 seconds. China unit, walang fine tuning, walang trigger job, naka-20 rounds in 2 seconds of gas. Taiwan unit, Taiwan unit, WE. Taiwan unit, walang fine tuning, walang trigger job, nakaka-20 na. Firing pa tayo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, nanghihina na. 30. Okay. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Wala na. 34. Okay. Okay? Yan ang difference. Nakita nyo na. Okay. Ngayon isave nyo tong vlog na to. Napaka-informative nitong vlog na to. Tandaan nyo, Taiwan unit, wala lahat. Walang fine tuning, walang trigger job, naka 34 rounds in 2 seconds. China unit, naka 20 rounds in 2 seconds. Parehas to, walang fine tuning, walang trigger job. High-end Glock 17 Gen 5, naka fine tuning, naka trigger job, 75 rounds in 2 seconds. Yan ang comparison. Okay? Ano? Iiyak pa yung mga ibang shop dyan. Ayan, babatikusin na naman tayo, putang ina. No? Babatikusin na naman tayo niyan. Putya, ba't gumagawa ka ng ganyang unit, big man? Wala namang yayari. Dito lang sa Big Man nagaganap yan. Dito lang sa Big Man nagaganap yan. Unit ng ating ka-airsoft, Jaime Baltasar, Midsayap, North Cotabato. Unit mo, sir, jackpot, 75 rounds in 2 seconds of gas. Naka-fine tuning, naka-trigger job for packing and for shipping po. Okay, next unit. Unit ng ating ka-airsoft, PJ Alota. Okay, Ilayang, Iyam, Lucena City. Parang first time ko to sa ganitong lugar. Ilayang, Iyam, Lucena City. Okay, yung unit niya, look, tabi mo na to. Baka magasgas pa to. China na nga lang magasgas pa mayari pa tayo. Okay, yung unit niya is yung unit naka-tune. Okay. Yung unit niya, di ba dapat tuloy-tuloy? Sino nagsabi sa yung dapat tuloy-tuloy? Di ba? Ganito, no? Felipe Alvarez, manood ka lang. Manood ka lang. Huwag kang mag-comment. This is my vlog Huwag kang mambasag. Manood ka lang kasi nagko-comment ka, hindi mo alam yung tama. Bakit dapat tuloy-tuloy? Yan ba ang natutunan mo? Yan ba ang tinuro sa'yo? Bakit dapat tuloy-tuloy? Nagyeyelo nga yung airsoft. Pinahirapan mo lang yung unit mo pag tinuloy-tuloy mo. Diba? Pag pumuputok ka, lumalamig yung magazine mo, itutuloy-tuloy mo. Tatanungin mo pa ako, questionin mo ako. Di ba dapat tuloy-tuloy? Hindi dapat yun. Okay? Dapat pinapahinga. Okay? Pag sa tingin mo, malamig na, mahina na yung buga, putya, tigil ka muna. Hawak-hawakan mo muna. Diba? Maawa ka sa airsoft mo, kahit high-end yan, kahit China yan, ini-stop yan. Grabe namang kaalaman yan. Ganito, kung hindi ka sigurado,
dapat manood ka lang. Malamang bago ka rito eh. Malamang ngayon mo lang nakita yung vlog na yan eh. Di ba? Manood ka lang, boss. Huwag kang kokontra. No? Pag merong instructor na nagtuturo, manood ka. Di ba? Huwag ka munang kokontra, huwag mo siyang questionin. Kasi, baka hindi mo alam yung sinasabi mo. Tatanungin mo ko, hindi ba dapat tuloy-tuloy? Ang tanong ko sa'yo, ibabalik ko sa'yo, dapat ba tuloy-tuloy? No. Kung ang pagkakaalam mo dapat tuloy-tuloy, putya, napakagaling nung nagturo sa'yo. Diba? Pag sa tingin mo, malamig na, humihina na yan, itutuloy mo pa? Itutuloy mo pa? Boss, mindset lang, no? Marami ka pa sigurong dapat mapanood sa vlog ko, no? Marami ka pa dapat mapanood. Manood ka muna para bago ka bago ka mag-question. Felipe Alvarez, why are you stopping? Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi dapat? Di ba? Note ka muna, boss. No? Nagyayelo na po ang magazine pag naka 25 rounds. Exactly! Correct! Di ba? Ayan, Angelo Sanchez, isang buhay na saksi. Alam niya yung tama. Nagyayelo na yan. Kaya nga ang ginagawa ko, napapansin nyo, hinahawakan ko. Hinahawakan ko. Para yung temperature ko, pababain yung high temperature dito. Para lumamig. Ay, para mawala yung lamig, mawala yung yelo. Mag-neutralize yung temperature. Okay? Kaya ginagawa ko. Mapa-Chai naman. Replay nyo ha. Replay nyo yung video natin ha. Mapa-Chai naman, mapa-high-end. Binibigyan ko ng konsiderasyon. Okay? Ano ba ang masisira pag tinuloy-tuloy mo? Okay. Kasabay ng pagyeyelo nito, nagbubuga na siya ng mga usok na malamig. Okay? Saan niya binubuga yon? Sa nozzle. Okay? Ngayon, sa nozzle, may mga laman yan, may mga o-ring yan, may mga spring ang loob ng nozzle. Yun ang masisira. Okay? Dali. Okay, ito na lang. Alam ko, nagawa nyo na sa bahay to. Itong container na to, Tupperware. Makunat. Di ba? Itong Tupperware na to, pag nilaglag ko, hindi mababasag. Ay, ito pa nga, iba to ko eh. Hindi mababasag. Subukan mo to, lagyan mo ng tubig. Pag-yeluhin mo sa freezer mo, ibagsak mo, pak! Crack yan, basag yan. Okay? Mindset lang po, no? Kung bago ka sa vlog, manood ka para matuto ka. Huwag kang mag-question. Huwag mong questionin. Okay? Hindi ko gustong basagin yung trip mo, pero huwag mo rin babasagin yung pagtuturo ko. Okay? Pangalan nito, tatandaan ko to. Felipe Alvarez. Why are you stopping? Okay, yan. Felipe Alvarez, manood ka ng mga vlog ko, no? Pero next time, sorry kung medyo napataas mo yung tension ko. Pero next time, huwag kang kokontra sa vlog kung hindi ka sigurado. Okay? Okay lang na i-correct mo ko, questionin mo ko, kung kaya mong i-justify yung sinasabi mo. Sabi mo kasi, why are you stopping? Hindi ba dapat tuloy-tuloy? Ibabalik ko sa iyo yung tanong mo. Bakit dapat ba tuloy-tuloy? Bakit ako hindi pwedeng huminto? Dapat ba tuloy-tuloy? Okay? Mas na-lessen ng lamig pag pinainitan ang magazine. Wag naman painitan. Wag mo papainitan na apoy. Langya ka naman. Ano lang, temperature lang. No? Malelesen yung lamig, malulusaw yung yelo sa loob, magpe-perform na maganda yung airsoft mo. Pero pag malamig na
After 25 rounds, lumalamig na yan. Malamig na talaga yan. Pag malamig na, itinuloy-tuloy mo pa rin, kawawa naman yung airsoft mo. Ako, kahit China, kahit Taiwan, kahit high-end Taiwan, naaawa ako sa unit. Never ako nagpaputok ng 25 rounds, 30 rounds, 40 rounds na tuloy-tuloy. No? Pag yung unit, eksakto lang ang lamig, 1 full round, pak, pwede. Pero after nun, yung mga succeeding na putok, pinapakiramdaman ko rin yung magazine. Kasi hindi mo siya pwedeng ituloy-tuloy. Sisirain mo yung nozzle niya. Okay? Ano? Okay, dumating na si Shane. Galing school. Okay, no? So, ayun nga, tulad nga sinasabi ko, hindi nyo dapat ituloy-tuloy. Okay? Note ka, sir, ngayon ko lang nakita yung pangalan mo sa vlog, pero medyo hindi maganda yung unang pagkikita natin. Nang question ka kagad. No? Pwede rin meron kayong 5 extra mag kung nangangati daliri nyo. Hindi maganda yung unang meeting natin, boss. Nang question mo kagad ako, no? Pero kasi, kaya lang rin naman ako nagkakaganito kasi lagi ko namang sinasabi to na yun nga, na pag malamig na, stop muna, painitin. Lagi kong sinasabi to. Ngayon, tatanungin nyo ko, paano yung mga naglalaro ng practical shooting? Na dire-diretso, dami nilang target, may stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Paano yun? Big man, hindi pala pwedeng tuloy-tuloy. Diyan na pumapasok yung iba, kaya may extra magazine. Yung mga nagpa-practical shooting, it's either 3 or 4 magazine ang nasa pouch. Okay? Doon pumapasok yung multiple magazine. Okay? Ganito, bibigyan ko kayo ng tips. Pag hindi nyo alam yung isang bagay, manood kayo, makinig kayo. No? Tandaan nyo, walang vlogger na nagbablog na nagtuturo ng ganito. Big man lang. Sasabihin nyo, mayabang ako, maangas ako. Hindi ako mayabang, hindi ako maangas. Nagtuturo lang ako ng totoo. Okay? Wala kayong makikitang ganyan na nagtuturo ng ganyan. Pucha, pakialam nila sa inyo. Mas gusto nga nila masira yung unit nyo, di ba? Pero dito sa Big Man, ayaw ko masira yung unit nyo, mga airsoft. Lifetime warranty po ako. Habang nasisira yung unit nyo, nalulugi ako. Okay? Kaya tinuturo ko yung tama para yung unit nyo, maprotektahan nyo, yung unit nyo hindi masira, para tumagal yung unit nyo. Okay? Grabe, tagal na ng vlog natin. Okay. Nasa pangalawang unit pa lang ako. Okay. 1 hour and 5 minutes na tayo. Okay, no? Okay, kaya airsoft. Press the valve. Pindutin ang valve. Saka mo is-sprayan. After that, okay. This is the unit. Pucha, mahaba-habang discussion na naman din to. Nali. Okay. Ay. Yun. Okay. As much as I want, ayaw ko sanang ibenta to. Lagi ko sinasabi yan, di ba? As much as I want, guwapo, barako, matikas. Guwapo, barako, matikas, loaded. Ngayon, tatanungin ko sa kayo, ano ang pinagkaiba nitong dalawang unit na to? Ayan ha. Unit 1, Unit 2. Ano yung pinagkaiba nila? O sige. Ano yung pinagkaiba ng Unit 1? Ano yung pinagkaiba ng Unit 2? Sige, Unit 1, Unit 2. Sagot. Good day po. Like ko po dyan kay Boss Idol. Madami kang matututunan. Reynaldo Ocang. Yung mukha, boss. Paanong mukha? Sige, ipakita ko sa inyo. Okay? Pakita natin side. Okay? Pakita natin the other side. Okay? Pakita natin yung baba.
Okay? Pakita natin yung likod. Okay. Sige. Pengi akong ano. Sige. Pengi ako nyan. Isa. Alisin mo sa box. Yan. Color white. Okay. Saan yung mga sticker? Ayan na, ayan na. Hula, hula, hula. Yung makakahula, sige ha. Yung makakahula, bibigyan ko ng Big Man Tactical Sticker. Big Man Tactical Knife. Okay? Tsaka syempre, Big Man Special Coffee hot or cold tumbler. Ayan ha. Ayan. Okay. Ayan. Yung makakahula, meron ito. Sige. Ayan ha. Ayan. Gandaan nyo yung hula nyo. Pucha. Yung eksakto ha. Yung eksakto. Gusto ko yung eksakto ha. Ano yung pinagkaiba nitong dalawa? Okay? Ayan. Yung eksakto. Yung eksakto ha. Alam nyo naman yung kilala nyo ako mag-vlog eh. Okay? Yung eksakto. Yung tumbukin nyo ha. Tumbukin nyo. Wag yung masyadong broad. Make it more, wag masyadong, make it more narrow. Ayan ha. Okay? Sige. Yung pagkakaiba ha. Sige, sige. Bawal pala mag-question. Pasensya na boss. Felipe Alvarez, hindi bawal mag-question. 'Di ba? Kung nagtatanong ka ng ang pinaguhugutan mo hindi mo alam, okay 'yon. Pero yung questionin mo, iba 'yon. Magkaiba yung kine-question mo sa nagtatanong ka. Hindi ka nagtatanong, nagque-question ka. Okay? Hindi bawal magtanong. Huwag kang magpaano, yung parang pa-victim. No? Wag. Kasi hindi mo naman alam yung tama eh. 'Di ba? Tapos questionin mo, 'di ba? Okay, no? Sige. Yung muka, boss. Okay, Donino. Upgrade na po yung isa, boss. Make it more sabi ko nga yung tumbukin ninyo para alam rin ng mga ka-airsoft, no? Tumbukin ninyo kumbaga parang isakto ninyo. Ayun, no? Okay, parang parehas po sa tingin, boss. Kaso, maiintindihan na lang po sa performance. Malapit na. Malapit na. Actually, yung kay malapit na yung kay Dorino eh. Kay Reynaldo Ocam. Boss Big Man. Okay. Ang Unit 1 is upgraded po while malapit na dito si Datkel eh. Magkaiba, sir, yung finish. Angelo Sanchez, medyo lumayo. Sa brand po ba o sa quality? Ayan. Dan Aguirre, huwag kang magtanong. Ipinakita ko na, no? Sige, ano ang pinagkaiba ng dalawa? Uulitin ko. Okay. Yan. Yan, ha? Sana tumbukin ninyo. Tumbukin ninyo. Para Pucha, madudulas pa ako nito eh. Yung makakatumbok, yung makakapagbigay ng eksakto, mananalo nito, okay? Big Man Tactical Knife, Big Man Tactical Stick, Big Man Sticker, tsaka Big Man, napakaganda hot and cold tumbler. Okay. 500 ml, hot and cold tumbler. Buksan lang. Grabe. Sarap. Ganda niyan, ha. Yan. Yung makakahula, meron yan. Ayan, ha. Sige. Gusto ko kasi yung sakto, eksakto eh. Andy, ang lapit mo na. Pucha, tumbukin mo na. Tumbukin mo na. Reynaldo, ang lapit mo na rin. Tumbukin mo na. Sayang, sayang, sayang. Ay, pucha. Panalo na.
1 unit fixed barrel, naka-trigger, pucha. Michael Ulep Clemente, panalo ka. No, yun. Ay, yan ang sinasabi ko sa inyo. Tumbukin nyo na. Ayan, Michael Ulep Clemente, 156. Panalo. Okay. Okay. May winner na tayo. Okay, ha. No, sige, ganito mga ka-airsoft. Natuwa naman ako. Kala ko, lilipas na naman yung live na walang mananalo. Sayang kay Ronel, oh. Pwede na. Sabi ko sa inyo, di ba, nung nakita kong upgrade, malapit na, sabi ko, tumbukin nyo na. Ano ba yung upgrade? Di ba? Para sa inyo na rin manggaling. Okay, mga ka-airsoft. Itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, PJ Alota, Ilayang, Iam, Lucena City. Kasa natin. Okay, number 1. Pinagkaiba niya, hindi siya naka-fix outer barrel. Meron dyan nakakahon, naka-box bago. Yan. Ayan. Hindi siya, oy, nagalaw. Okay yung mga battery natin, ha? Ayan, hindi siya naka-fix outer barrel. While ito, naka-fix outer barrel. Okay, ito, okay, naka-fix outer barrel, ha? Ayan, walang kalog, ha? While ito, ayan, ha? Okay, may kalog. Number 2, hindi ito naka-fine tuning. While ito naka-fine tuning. Hindi ito nagdanas ng trigger job. While ito naka-trigger job. Hindi ito naka-hammer protection pad. Ito naka-hammer protection pad. Okay? Kita nyo, natumbok, natuwa naman ako. Akala ko kasi wala na namang mananalo. Wow, Michael, mamaya after the vlog, PM mo sa amin yung full info mo. Okay? Papadala ko to, shipping, sagot ko. Okay? PM mo lang full info mo. Ano yung pwedeng mga ma-encounter ng mga unit na tulad nito? Okay? Na hindi naka-trigger job. Number 1. Okay. Number 1, kung hindi naka-fix outer barrel, there's a big possibility na yung outside barrel mo is mawara, masira. Okay? Ayan nyo. Dahil sa impact sa recoil, nagiging two-piece, naghihiwalay. Nasisira yung weld dito. Nasisira yung pagkaka-firm intact niya. No? Nasisira due to impact. Ngayon, ang gagawin mo, ibabalik mo yan. Pumutok ka, maalis ulit. Wala na yan. Sa totoo lang, wala nang solusyon dito. Anong gagawin mo dyan? Didikit mo, mahitiban, maaalis din yan. Bago kayo mag-isip, na pag-isipan na namin yan, maaalis rin, masisira rin. Once na ito, naalis na, lumuluwang na. Okay? Kaya, yung unit, mas magandang i-fix outer barrel sa una pa lang. Pag yung unit naaalis na to, walang kwenta na yung pag-fix sa outer barrel mo. Kasi maaalis na to. Pangalawa, ano pa yung mga unit na may encounter mo? Okay? Pag hindi naka-fix outer barrel. Ba't ganito to? Nagkahiwa-hiwalay ito. Mga ano to, mga for donation. Mga for donation to mga ka-airsoft, no? Ayan. Bakit balito? Pucha. Anyway, wala na ako makita, sorry, no? Ayan. Ano yung mga pwedeng pa ma-encounter na sira pag hindi naka-fix outer barrel? Siyempre, pagkasira ng half-up chamber. Diba? Yan. Kaya maganda yung unit, i-fix barrel sa una pa lang. Pag
later mo na ipipix outer barrel, wala na. Useless na rin kasi naalis na. Ayan, naalis na. Ayan, yan. Ayan, alis na. Wala na yan, di ba? Kahit anong gawin mo, maluwang na, kanina pumipersa pa ako, di ba? Yan yung mga number 1. Number 2, hammer protection pad. Ano yung nangyayari? Lumuluwa yung spring dito. Okay? Pag lumuwa, tumama sa mata mo, putya, gastos pa. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka mag-e-airsoft eh. Sasabihin ng nanay mo, sisisihin ka pa. Sasabihin ng misis mo, di ba? Nag-airsoft ka pa, yan tuloy. Tumalsik sa mata mo yung spring. Di ba? Yun. Maraming cases eh. Ang sarap nung upgraded, naka-fix outer barrel kesa dito. Okay? Ngayon, as much as I want, gusto ko ibigay sa airsoft yung naka-fix outer barrel. Pero, gusto niya is yung ganito lang. Yung ordinary lang, hindi upgraded. Yung tulad ng nabibili sa iba. Ayan, pang New Year to eh. Jingle bells, jingle bells. Ay, pang Christmas. Jingle all the way. Ayan. Mata. Ayan. Pang caroling to. Ayan, nakakalog, Diba? Ayan. As much as I want, ayaw ko sana, pero kung ito talaga yung request ng ka-airsoft, wala naman akong magagawa. Diba? Hindi naka-upgrade. Sayang. Sayang yung pera. Ang gwapo pa naman ng unit, tapos later on luluwa yung barrel, later on maaalis tong hammer protection pad, later on hindi na nag-o-open slide. Yun, no? Yun ang normal na na-encounter ng high kappa, di ba? Putok ng putok, tapos hindi na nag-o-open slide. Okay? So ngayon, dire-diretso na tayo mga airsoft, no? So silicone oil, spray natin. Press the, tapos na pala. So, unit kasa natin, ilock manually, then spray natin dito sa slide stopper, at saka, syempre, sa nozzle. Okay? Yan. Okay, ngayon, hindi naka-upgrade, tignan natin, di ba? Wala naman masama eh. Lagyan natin 2 seconds. 1, 2, nilagyan natin 2 seconds. Ngayon, lagyan natin ng bala. Siyempre, di ba? Hatak, baba, all the way. Kasi, yun ang mahirap kasi. Yun ang mahirap sa Pinoy. Itinuturo mo na minsan yung tama. Ayaw pa nila maniwala, akala pa nila, minamali mo sila. Di ba? Yun ang hirap sa Pinoy eh. Wala tayong magagawa. Di ba? Maximum rounds 27, pero pinuno ko. Tignan natin para sundin natin. Tignan natin yung sinasabi nitong si Felix na baka gusto niya tuloy-tuloy. No? Thanks, idol, sabi ni Michael Ulep Clemente, no? Ayan. Sige. Ngayon, pasok. Kasa. 2011, high kappa T-Rex, silver, not upgraded, not fine-tuned, not trigger job. Wala lahat. Okay? Wala lahat. Firing! Yun na yun. Wala akong magagawa dun. Wala akong magagawa dun, mga ka-airsoft. Ha? Eh nga, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh. Kutsa yun na yun, no? Pinunong-puno ko eh. Sabihin mo ng pinunong-puno ko, sabihin mo ng, may natira, 2, 4, 6. Oh, 27 ang puno, 21 rounds. Kutsa baka magkahalo-halo Dali, ito yung upgraded. Alisin mo nga muna yung iba. Oh, Michael Ulep Clemente, ito Yan, ito. Papadala, hindi, wag. Ito, alisin mo muna yung mga yan. Hindi ko na kailangan stand eh. Yan, hindi, ito, wag to. Pakialis yung screw. Yan. Pakialis yung temperature. Ano to? Saan to?
Saan ang unit mo? Ay, dito, inalis ko. Okay. Ayan. So, ito yung upgraded. Hawak ko, ha. Ayan, alisin mo itong mga tools. Ang kalat dito. Okay, alisin mo na. Okay. Oh, mga airsoft, not upgraded. Sige, pengi akong magasin ito. Try natin to. So, lagyan natin ng oil. Lagyan natin ng bala. Asan yung reloader na naman? Ayan po. Okay, lagyan natin, ha. O, para fair, full rounds din, punong-puno, okay? Ngayon, gasan natin, ha? O. 1, 2. Uy. Wala, okay? Lagyan natin ng gas. Ay, lagyan natin ng oil. Total, nag-compare tayo dun sa T-Rex kanina eh. Compare din tayo ngayon dito, ha? Pasok ka sa. High kappa to. Don't expect yung 75. Napakalaki ng bore nito, no? Mas mababa to sa 75. Sure ko yun. 1, 2, 3. Uy. One full rounds, 27, inubos niya. Ang lamig. Oh, yan. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Felix. No? Pag naka one full rounds ka na, medyo maawa ka naman sa unit mo. Pagpahingahin mo. Okay? Pagpahingahin mo, medyo kalugdan mo naman siya. Huwag dire-diretso. Kasi kawawa naman eh. Sobrang lamig na oh. Kasi aircon pa rito. Papakita ba natin aircon? Wag na, magbabago yung camera eh, no? Ayan, no? Medyo ano mo siya, medyo bigyan mo ng awa, no? Ayan, katulad yan, medyo inahawakan ko. Yung temperature ko, pupunta sa kanya, mawawala yung lamig, no? Okay, so 27, na iputok niya. Release. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 rounds na. Super lamig na. Oh, mga ka-airsoft, buhay na saksi kayo. Okay? 2 seconds. Not fixed barrel. Not upgraded. No fine tuning. No trigger job. 21 rounds. 2 seconds. Wala na. Oh. Ngayon, all upgrade. Fine tuning, trigger job. Ilan na tayo? Kutsa, ilan na? Kutsa, ilan yung last ko? Ilan yung last ko? Pasabi nga. ilan yung last ko? Pasabi po, ilan yung last na putok? Hindi ko na ano ah. Ilan na? Naka 27 ako eh. O, 27 nga. Tapos nagpaputok na ako eh. Ng ilan yun? O, yan. Sabi ni Braille Sabia. Masyadong attentive to si Braille Sabia. Nakakatuwa naman. Ayan, si Ray dyan. Natutuwa naman ako. Nakatutok sila, oh. Okay, naka 40 na tayo. Okay? 41, 42, 43, 43 compare sa 21. 2 seconds of gas, full upgrade, 43 rounds, yung 2 seconds. No upgrade, 2 seconds of gas equals to 21 rounds. Hindi pa naubos to. Okay? Tingnan nga natin to. Simutin lang natin. Ba yung tunog ah?
Simutin lang natin. Okay, yan. Naubos niya na. So, okay, so, kayo ang saksi. Di ba? Okay mga ka-airsoft, nakita nyo naman, on live cam, on real time, di ba? Walang cut to ha, live to. Mapahiya ang mapapahiya. Di ba? Mapanood ang dapat mapanood. Walang cut to, dire-diretso. So, yung no upgrade, 21 rounds lang ang pinutok ng 2 seconds. Yung full upgrade is 43 rounds ba? 43 rounds yung pinutok ng upgraded. Malaki ang difference, halos doble, no? Kaya kayo nang bahala. 40 rounds idol kanila. Ang ganda niyan, sir, lakas. Pakan Archie. Yes, maganda siya performance yung upgraded, pero ito, ayan, nakita nyo naman, hindi siya upgraded. Okay. Ngayon na i-demonstrate na natin na iputok na rin PJ Alota of Ilayang Iyam, Lucena City. Sir, as much as I want, ayaw ko sanang mapunta sa iyo to. Okay? Pero ito ang pinipilit mo, ito ang gusto mo, ito ang ibibigay ko sa iyo. Okay? Ito, hindi magbabago. Unit mo, the 2011 T-Rex High Kappa. Next unit, and for the main event, okay, Armando Ovis, San Matias, Lawag, okay? Di pa ba nag-message to? Kung... Okay, mga ka-airsoft, kanina, meron konting pagtatalo rito. Set up 1 or set up 2. Okay? Set up 1, aalisin tong rear sight. Ay, hindi. Set up 1, ganito. Naka-forward to, tapos merong rear sight. Ang set up 2, ang gusto ko, wala to, aalisin to, tapos ito, naka-backward dito. Naka-atras. Yan, parang nandyan yan, ganyan. Okay? Pero ang gusto kasi nung ka-airsoft natin, na may-ari nito, si Sir Amando pala, hindi Armando. Amando Ovis, ang gusto niya is the setup 2, ganyan. Yan. Medyo awkward. 87 years old. Kaya ako kinukonsulta sa inyo para at least nasa neutral side. Baka sabihin ni sir, bias ako di ba? Kaya ang sinabi ko, set up 2, ay set up 1, ganito. Nakaharang kasi to nakaharang sa scope. Or the set up 2, aalisin natin to, ito ia-atras natin dito. Ayan, ganyan. Ngayon, ano ba maganda? Ano ba maganda? Okay, ganyan na lang muna natin. Wala pang feedback kasi yung ka-airsoft pero ako mas gusto ko talaga ganun Pero, yan. Okay. This is the M4A1 Carbine Kimod. Long Kimod rifle. Leopard. Ano yun? Parang mga ahas. Python. Ganun, di ba? Okay, what is good and special about this? Mga ka-airsoft, modern type of buttstock, magpull, balik mo. Okay? Gusto mong humaba, atras. Balik mo. Napakadali, napakasimple. Okay? This unit, full metal mula ulo hanggang paa. Foldable ang front, foldable ang rear. Just like the other types of AEG, dapat wag hinahatak-hatak to. Wag hinahatak-hatak. Walang magagawang mabuti itong charging handle kung hinahatak-hatak mo. Pwedeng masira, pwedeng maputol, pwedeng mabali yung spring, pwedeng mangyari yung kung ano-ano. Kaya number 1 rule sa isang AEG, wag nyong hahatakin to. I-access lang natin to pag magka-calibrate tayo ng half-up rubber. Pero ordinary days, hindi mo kailangan hatakin to. Masisira lang yung unit. Okay?
Pag accidentally nahatak, mabubuksan yung gilid, press mo lang to para sumara, then close mo lang to. That's it. Yun lang yun. Okay? Parang maluwag yung scoop ha, baka malaglag. Okay. Okay. Ayan na ha. So, ito yung unit. Napakaganda. Napakasarap gamitin. Although medyo may kabigatan kasi full metal, no? Pero, ingatan nyo lang. Number one, very sensitive itong gantong unit sa pagkakalaglag. Pag natabig, pag nadapa ka, di ba? Sensitive to kasi full metal to. Pag nagkagasgas, syempre medyo, buwisit. Di ba? Pero other than that, napakasarap. Kasi kimot siya, sakmal na sakmal mo. Hindi tulad ng mga ibang unit na hindi magpang-abot yung kamay mo. Pero ito, sakmal na sakmal ko. Ewan ko lang sa iba, ha? Ayan, ha? Napakasarap kasi pag sakmal na sakmal mo siya. Kontrolado mo talaga yung unit, di ba? Ngayon, this unit is not gas type, hindi rin siya bolt action spring, kundi battery operated unit. Okay? Press the valve. Ay, sorry. Press the butt stop para ma-adjust. Pag lalagyan mo ng bala, instead of pressing, hatakin mo siya. That's it. Okay, then, lalabas dito yung plug kung saan mo ilalagay yung battery. So, bibigyan kita, bossing, among the obis ng upgraded type of battery, LiPoly. Ito wala akong ordinary battery. Sayang, gusto ko sana ipakita. Hindi kita bibigyan ng ordinary battery. Ang bibigay ko sa'yo, upgraded. Para once na mag-upgrade ka, no need to change the battery. Bibigyan din kita ng upgraded type of charger. Para once na kailangan mong sandali. Yung ibibigay ko pala, upgraded type na fast charger. Para at least, kung gusto mong, makipaglaro, makipagdaratan, ready yung unit mo. Okay? This is the battery. May tatlong batas regarding sa battery. Bawal ma-drain, masaid. Bawal full charge, sumagad, at bawal siyang mainitan. Okay? Pag na-charge ka, make sure bunutin mo rito, patong mo lang. Okay? Ngayon, one full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Battery has a lifespan of 2 years. After 2 years, mabilis na siya mag-lobat. Pasok natin dito, push it all the way, plug it. Okay? That's it. Single fire. Rapid fire. Okay. Ngayon, balik mo na to para syempre mas secure yung battery mo para hindi luluwa, hindi malalaglag. Grabing live to. Grabe. 1 hour mahigit na. Ay, nako. Ano? Okay. So, that's it. Ayan na yung unit, no? So, test part tayo. Okay? Punta tayo sa magazine. Sa magazine, merong opening sa ibabaw. I-open mo. Okay, then, syempre, buhos mo yung bala mo. Buhos, ha? Okay. Pag puno na siya, close mo. Tapos, yung ibinuhos mong bala, kailangan maitulak papanik sa unit. Merong gear sa ilalim. Kung tawagin, kamot. Kamot ng kamot, the more na mas maganda dahil the more na maraming na ipilang bala. Okay? Yan. Tapos, pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi siya malalaglag. Okay? Ngayon. Oh, wala ako nito. Go. Okay mga airsoft, long chemo rifle by the BFC Leopard. Firing. Rapid fire. Single. Rapid fire. Sarap. Okay, so ayun. Mga airsoft, yung matatapos maglaro, always release the magazine.
Okay, then, sayang ang bala. Okay, then, clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lagay mo siya sa rapid fire, press mo ng 1 second, then single fire, then put it back to safe. Okay, yan ha. Tapos, pag i-charge mo, wag hayaang nandito yung, wag tatama rin na ilalabas yung battery. Okay? Lagi dapat i-charge mo on a safe environment, on a neutral temperature. Wag sa mainit, wag na nakabilad, wag sa basa, wag sa, sa malamig, no? Okay, napakaganda ng unit. Lahat ng unit natin mga ka-airsoft, no, mostly upgraded. Okay? So this unit merong frame gun bag, 0.20 grams na bala, 0.25 na bala. Then magbibigay tayo ng free na syempre cleaning rod, no? Cleaning rod, ayan. Ibibigay natin na free. Bigyan rin natin 0.35 grams na bala, upgraded battery, upgraded charger, upgrading spring. Okay? Bibigyan ko si bossing nito. Ngayon, regarding paano magpapalit nun, through video call, pwede tayo, bossing. Okay? So, ayun. Rear sight pala. Ano yun? Pernicissimo Gaila. Ano yung rear sight? No? Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang rear sight. Anyway. Yun, Michael Olep Clemente, yung nanalo nito, PM mo yung yung info mo para mapadala natin yan. Para sa iyan, bossing, no? Tapos, ano pa ba? Yun lang muna mga airsoft. Grabe, inabot ng ilang minutes in live natin. 1 hour and 39 minutes. Grabe, no? So, yun lang muna. Wala na akong masasabi pa. Okay, no? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Tigman. Thank you po, and have a blessed day to all.